Narda at Ding sa pintuang lupa. Matapos maisara ang pintuang tubig, tahimik na ang biringan. Ngunit isang gabi yumanig ang lupa. Parang may higanteng kumakalmot mula sa ilalim. Muling nagliwanag ang perlas ng biringan. Tagapagligtas na bumukas ang pintuang lupa. Ito ang huling laban, bulong ni Leandro. Tawa nilunok ni Narda ang mahiwagang bato. Sa paglapit nila sa punong kristal, sumabog ang liwanag mula sa pintuan ng lupa at binalot si Narda. Nang bumukas ang liwanag, nag-iba ang kanyang anyo. Balot ng ginto at tanso na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Balabal na kulay lupa na kumikislap sa araw. Mga sandalyas na gawa sa batong jade na nagpapalakas ng kanyang talon at sipa. Piles mula sa pintuan sumulpot ang mga elementong bantay. Mga dambuhalang gawa sa bato, putik at buhangin. May mga kamay na parang higanteng martilyo. Bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa buong lungsod ng biringan. Ding, ate, para silang bundok na gumagalaw. Narda, kung bundok sila, kailangan natin ng lindol para sila'y bumagsak. Ginamit ni Narda ang lakas ng kanyang bagong kasuotan para magpalundag mula sa mataas na tore. Ibinagsak ang sarili sa gitna ng mga halimaw at naglabas ng alon ng enerhiya mula sa kanyang baluti. Napansin ni Ding na sa gitna ng pintuan ay may batong may gintong guhit. Tila ito ang pinagmumula ng lakas ng mga halimaw. Ding, ate, wasakin mo yon. Arit, sa huling hampas ng kanyang gintong kamao, nabasag ni Narda ang batong iyon. Nagkadurog-durog ang mga halimaw at unti-unting nagsara ang pintuang lupa habang sumisiklab ng liwanag. Leandro, natapos mo na ang 4 na pintuan, Narda. Ligtas na muli ang biringan at ang ating mundo. Narda, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Ding at ang tapang ng bawat isa. Sa huling sulyap sa punong kristal, alam nilang anumang banta ay muli nilang haharapin. Magkasama, ang lahat ng mga tao sa biringan at nagpapasalamat sa kanila habang lumilipad sila paalis sa biringan.